Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Princess. 30 taong gulang at nakatira dito sa Parañaque. 8 taong gulang pa lang ako noon nang iwan kami ng papa ko para sumama sa ibang babae. Malinaw pa sa memorya ko kung paano nagmakaawa ang mama ko noon. Huwag lang kaming iwanan ni papa. Pero kahit anong pakiusap ni mama, ay hindi pa rin niya nipigilan ang pag-alis ni papa. Mula noon, wala na kaming naging balita pa kay papa. At sa pagkawala niya, doon na rin nagsimula ang kalbaryo sa buhay namin ng kapatid ko na si Kuya Prince. Madalas kasi kaming saktan ni mama, kahit na sa mga simpleng pagkakamali lang. O di naman kaya, kapag hindi agad nasusunod ang gusto niya. Sa totoo lang, mas natatandaan pa nga namin ang mga latay at sugat sa katawan namin kesa kung kailan ba niya kami huling nahalikan o nayakap man lang. Kasi kung akong tatanungin, wala akong matandaan. Kung ang ibang mga bata ay busog sa pangaral at pagmamahal ng kanilang magulang, kami ni Kuya busog sa masasakit na salita araw-araw. Sanay na kaming minumura o sinasabihan ni mama na malas. Kesyo sana raw ay hindi na lang niya kami ipinanganak. Dahil simula raw nang dumating kami ay saka nasira ang buhay niya. Kaya hindi niyo rin kami masisisi kung bakit lumaki kami ni Kuya Prince na malayo ang loob kay mama. Ganun pa man, baliktarin man ang mundo, nanay pa rin namin siya. Hoy mga puwiset! Gumising na kayo! Tanghali na! Ano ba yan? Aga-agang ingay-ingay. Gising na! Marami pa kayong gagawin sa bahay eh! Kuya. Bakit? Gising na. Si mama nagagalit na. Naantok pa ako eh. Hoy! Yun ang hintayin na pumasok pa ako dyan sa loob ng kwarto nyo para gisingin kayo! Tara na kuya, bumangon na tayo. Baka kung anong gawin na naman sa atin ni mama. Malilintikan kayo sa akin! Matakot. Kaya mo siya magbunga nga dyan. Di naman siya makakapasok dahil tinago ko yung susi ng kwarto natin. Talaga? Oo, kaya patulog lang tayo at mamaya na tayo bumangon. Sige, sabi mo eh. Ayaw niyong bumangon ha? Mga linti kayo! Lamig! Ano naman? Bakit mo naman kami binuhusan ng tubig? Eh yan ang nababagay sa inyo? Mga linti kayo, ayaw niyong bumangon? Tatamad niyo. Kala niyo hindi ko makikita yung susi ng kwarto niyo ha? Tinago niyo sa ibabaw ng tokador? Eh kasi naman wala naman kaming pasok. Gusto lang namin bumawi ng tulog. Oo nga ma. Tsaka 6:00 pa lang ng umaga, sobrang aga pa po. Ay naku, wala akong pakialam kung gusto niyong bumawi ng tulog dyan. Gigisingin ko kayo kung kailan ko gusto. Baka nakakalimutan niyo ha? Kayong dalawa, ako ang nagpapalamon sa inyo. Tandaan nyo rin na hindi porket princess at prince ang pangalan nyo, pwede na kayong umastang prinsesa at prinsipe sa pamamahay na to. Kaya kung ayaw nyong mainit na tubig ang ibuhos ko sa inyo, ha? Bumangon kayo dyan kapag ginigising ko kayo. Naiintindihan nyo ba?
Opo. Opo, naiintindihan po namin. Ay, bilis na, bumangon na kayo. Laban nyo yung kobre kama nyo ha, pati yung kumot. Tsaka yung mga maruruming damit nyo dun sa basket. Kilos na, kilos na! Marami pa kayong gagawin. Kumusta yung mga pagkain? Nagustuhan niyo ba? Oo naman, mahal. Ikaw talaga, hindi naman kailangan na kumain pa tayo sa restaurant eh. Oo nga, Greg. Yung kinita mo nung isang araw sa pagko-construction, dito lang napunta. Kaya nga, okay lang naman kung sa karinderya lang o sa mga parisan sa kanto tayo kumain eh. Ano ba kayo? Minsan lang naman eh. Tsaka pinagandaan ko talaga tong araw ng mansari namin. Nako, ikaw talaga, mahal. Salamat ah. Di bale, promise next time ako naman taya. Babawi ako sa'yo. Sus, wala yun. Basta para sa'yo. Nga pala, Kuya Prince, salamat ah. Para saan? Dahil sa ginawan mo ng paraan na makapunta kayo dito ni Princess. Akala ko kasi hindi na kami matutuloy ngayong araw eh. Lalo na alam ko naman kung gaano kahigpit yung mama niyo. Oo nga, kuya. Salamat ah. Buti na lang talaga tinulungan mo ako na matapos yung mga gawaing bahay na inutos sa akin ni mama. Nagsinungaling ka pa na magpapasama ka sa akin na magpapabunot ng ngipin mo. Wala yun, ano ka ba? Tsaka gusto ko rin naman na makalabas tayo ng bahay para kahit sandali makatakas tayo kay mama. Paano kuya kapag tinignan niya kung talagang nabunutan ka ng ngipin? Mabibisto tayo niyan. Oo nga kuya, paano kaya yun? Di sasabihin ko na lang na kulang ang pera ko kaya hindi ako nabunutan. Basta ako na bahala magpalusot dun. Sige kuya, ikaw bahala ah. Oh, mahal, may tumatawag sa'yo. Oo nga. Naku, si mama yung tumatawag. Patay. Paano kuya, sasagutin ko ba? Sige, sagutin mo na pero pumunta ka na muna dun sa tahimik baka kasi magtaka yun kung nasan tayo kapag narinig niya yung mga tunog ng kupyertos. Isipin pa nun kumakain tayo at may pera tayong pangkain. Sige kuya, punta muna ako dun sa labas ah. Mahal, sandali lang ah. Sige lang. Hello ma? Bakit ba ang tagal mong sagutin? Pasensya na po ma, hindi ko po kasi agad napansin yung tawag nyo. Anong oras na? Wala ba kayong balak umuwi ng kuya mo? Hindi ba dapat ganitong oras nasa bahay na kayo? Pasensya na po. Pauwi na rin po kami ni kuya. Siguraduhin mo lang. Dahil kapag pumatak ang alas 7 ng gabi at wala pa kayo sa bahay, mas mabuti pang wag na kayong umuwi at lumayas na lang kayo. Opo. Nasa na ba kayo ha? Po? Sabi ko nasa na kayo? Nasa ano po? Naglalakad na po papuntang sakayan. Pas dali-dalian nyo yung kilos. Umuwi na kayo. Bilisan nyo. Kuya, Bakit? Anong sabi ni mama? umuwi na raw tayo. Kapag hindi daw tayo nakauwi ng alas 7, lumayas na lang daw tayo. Tara na kuya. Mahal, pasensya na. Kailangan na naming umuwi. Hindi, okay lang. Naintindihan ko naman eh. Sige na, pagmadali na kayo umuwi. Hindi mamaya na pagkatapos na lang natin kumain. Sayang naman itong mga ginastos ni Greg kung uuwi din tayo agad. Hindi, okay lang yun. Huwag nyo nang isipin yung nagastos ko. Ang mahalaga sa akin ngayon, huwag kayong mapagalitan ng mama nyo. Chillax, huwag kayong mag-alala. Ako nang bahala magpalusot kay mama basta ubusin na lang muna natin itong mga pagkain natin, okay? Sigurado ka kuya? Oo naman. Kaya-kaya ko na si mama. Yung lakad nga lang natin ngayon, nalusutan ko yung pakaya. Kung sa bagay. Kuya, salamat ah. Napakalaki talaga ng utang na loob ko sa'yo. Ano ka ba? Huwag niyong isipin yun. Ang mahalaga, maging masaya kayong dalawa ng kapatid ko sa araw na to. Salamat kuya. The best ka talaga. Tony, si Kuya Prince, ang kakuntsaba ko sa tuwing lumalabas kami ng nobyo kong si Greg. 6 na buwan na pala kaming magkarelasyon noon ni Greg. Dati kaming magkaklase, nung elementary.
Kaso hindi na siya nakapagpatuloy pa ng pag-aaral dahil sa problemang pinansyal. Kaya para kumita ng pera, nagtatrabaho siya bilang isang construction worker. Hindi ko pa siya magawang maipakilala kay mama dahil mahigpit kaming pinagbabawalan ni mama na makipagrelasyon habang nag-aaral pa kami sa kolehiyo. Kaya nananatiling tago ang relasyon namin ni Greg. Mahirap na kapag nalaman ni mama na may boyfriend na ako. Baka kung ano pa ang magawa sa akin nun. Si Greg naman, gustong gusto nang harapin si mama para maging legal na raw ang relasyon namin. Ayaw na raw niyang magtago na para kaming kriminal. Malinis naman daw ang intensyon niya sa akin. Kalaunan, dahil na rin sa pangungulit ni Greg, nagdesisyon akong ipakilala na siya kay mama. Ayan, okay na. Malinis na tong sala. Aba. Himala Nagkusa ka yata ngayon na maglinis ng bahay. Kaya mo naman palang gumawa ng gawaing bahay nang di inuutusan eh. Sana pati yung banyo nilinis mo na rin, no? Okay na ma, nilinis ko na kanina pa. Ayos Ano pang nakain mo at naglinis ka? May bisita po kasi ako mamayang makapananghali. Bisita? Opo. Sino? Si ano po, Sino nga? yung kaibigan ko po. Kaibigan. Sabihin mo sa kaibigan mo, dalas-dalasan ng punta para maaga kang bumabangon at gumagawa ng gawaing bahay. Kailangan pa palang may bisita para sipagin ka eh. Pagkatapos mo dyan, idamay mo ring linisin yung kwarto ko. At yung mga damit na nakasampay, tiklopin mo na rin, ha? Opo ma. Ba naman, Prince? Isang plato na nga lang na kinainan mo, hindi mo man lang magawang hugasan? Anong klaseng tao ka ba? Napakatamad mo. Tamad agad? Naman, sandali lang. Huhugasan ko rin naman yan mamaya. May tinapos lang ako sa research ko. Sumasagot ka pa talaga, ha? Wala akong pakialam sa research mo na yan. Ang gusto ko, unahin mo na munang hugasan yung platong to kung ayaw mo na paliparin ko to papunta sa'yo. Sandali lang ma, 3 minuto. Okay, yun lang po yung kailangan ko. Huhugasan ko rin naman yan. Ay, naku, humingi ka pa talaga ng palugit. Hugasan mo na to kung ayaw mong masampal, Prince. Oo na, huhugasan na po. Naku. Naku naman, bakit pa ngayon pa sila nag-iingay kung kailan padating na si Greg? Si kuya naman kasi, bakit hindi pa hinugasan yung plato? Paano kaya to? Mainit na ulo ni mama. Wag ko na lang kayang papuntahin si Greg. Ay, naku po, si Greg na yata to. Tao po. Tao po. Si Greg nga. Naku, paano kaya to? Tao po. Andyan na, sandali! Hi, mahal. Greg, huwag ka munang pumasok. Tara muna dun sa labas. Ha? Bakit dun? Pasensya na, mas makakabuti sigurong umuwi ka muna. Sa ibang araw ka nalang pumunta. Oh, teka, bakit ba? Kasi mukhang mali yung oras at araw ng punta mo eh. Bakit ba? Ano ba kasing nangyayari? Si mama kasi mainit ang ulo. Ganun ba? Sayang naman, nandito na ako eh. Pasensya na talaga ah. Mainit ba talaga ang ulo o hindi ka lang handa na ipakilala ako? Hindi ako handa. Wrong timing lang talaga. Wrong timing. Hindi ako niniwala. Ang sabihin mo, kinakaya mo lang ako porket hindi ako nag-aral at isang construction worker lang ako sa paningin mo. Mahal naman eh. Hindi ganun. Walang mga ganun-ganun. Papayag ba akong maging tayo kung kinahihiya kita? Princess! Sino ba yung kausap mo? Siya ba yung bisita na sinasabi mo? Bakit hindi kayo dito sa loob ng bahay mag-usap? Hindi siya ma. Nagtatanong lang ng direksyon.
Ha? Ganun ba? Akala ko siya yung bisita na sinasabi mo. Ako nga po yun. Craig! Oh. Ikaw? Opo. Magandang tanghali po. Mano po, tita? Hindi na. Hindi ako nagpapamano sa kung sino-sino lang. Ganun po ba? Pasensya na po. Nga po pala, kung hindi po ako kayang ipakilala ng anak nyo, ako na po yung magpapakilala sa inyo. Ako po si Greg. Ako po yung... Kaibigan ko, Ma. Anong kaibigan? Greg, utang na loob. Sumakay ka na lang. Hindi niya po ako kaibigan. Boyfriend po ako ng anak nyo. Greg naman! Ma, hindi totoo yun. Kaibigan ko lang siya. Wala po akong boyfriend. Walang yakang babae ka! Malandi ka! Dali lang po. Nag-aaral kita nung matino! Tapos yung pala pag-boyfriend lang ay nakatupag mo? Tita, tama na po. Huwag mo akong matita-tita, ha? Wala akong karapatan na pigilan ako! Matama na! Tita, tama na po. Parawan nyo na. Kapal ng mukha mo pagrelasyon? Hindi ka pa nga tapos ng pag-aaral? At ikaw lalaki ka! Yes ka sa harap ko kung ayaw mong pati ikaw saktan ko! Hindi po ako aalis hanggat hindi nyo binibitawan si Princess. Tita, tama na po. Nasasaktan na po yung anak nyo. Wala akong pakialam kung nasasaktan siya! Pag di ka umalis, lalo siyang malilintikan sa akin! Ikaw! Greg, umalis ka na! Hindi kita iiwan. Alis na sabi! Ikaw matigas ka, ha? Pwes, panoorin mo kung paano ko uubusin ang buhok ng malandi kong anak sa harap mo! Tama na! Greg, umalis ka na! Parang awa mo na! Ano? Aray ko! Hindi ka ba maaalis? Ka na! Ha? Oo, sige. Alis na ako. Ayos ng lalaki ka! Tama na po. Huwag niyo na po saktan. Alis na po ako. Sige na! Layas! Tama na! Bitiwan niyo na ako! Umalis na po si Greg! Uubusin ko muna tong buhok mo hanggang sa maubos na rin ang kalandian sa katawan mo! Pwisit kang babae ka! Aray ko, kuya! Kuya! Tama na! Tulong! Kuya! Ma! Aray ko yung... Anong nangyayari dito? Ma, ano ba? Tama na! Nasasaktan na si Princess! Pinatitingin na rin kayo ng mga kapitbahay. Ano ba? Kuya! Tulong! Aray ko, kuya! Tama na! Ma! Awa naman kayo sa anak nyo! Kuya! Yan! Pinagtatanggol mo pa? Palibasa pareho kayong mga walang utak eh! Puro kalandian ang alam nyo sa buhay! Salamat ka, Princess, ha? Nakakapagtimpi pa ako sa'yo. Pero hindi pa tayo tapos hanggang hindi mo hinihiwalayan yung lalaki mo. Hindi kita pinag-aaral para magpagamit lang sa lalaki. Gawin mo lang yan kung may pagmamalaki ka na, ha? Kapag wala ka na sa poder kung lintik ka. Tama na, Ma! Nakakahiya na sa mga kapitbahay, oh! Pwe! Magsama kayong dalawa. Parehas lang kayo, mga buwiset! Kuya! Buti na lang dumating ka. Dana, huwag ka na umiyak. Hindi ka na sa loob. Busog na naman yung mga chismosa. Halika na, tumayo ka na dyan. Halika na. Tony, salamat kay Kuya Prince. Kahit malambot at pusong babae, tagapagtanggol ko yon. Galing banyo si Kuya Prince noon at nag-uumpisa ng maligo. Pero nagtatakbo siya nang marinig niya ang sigaw ko. Kung wala siguro si Kuya, malamang nakalbo na ako ni Mama. Nagawa na niyang guntingin ang buhok ko dahil sa matinding galit. Pero sa kabila ng pagtutol ni Mama, ay ipinagpatuloy ko pa rin ang pakikipagrelasyon ko kay Greg. Ang pagiging suwail na lang ang ganti ko sa lahat ng pananakit ni Mama. Humingi rin ng tawad sa akin si Greg sa pamimilit na makilala ang mama ko. Hindi raw niya akalain na gano'n ang mangyayari. Nagkasundo na lang kami na manatiling tago ang relasyon namin hanggat hindi pa ako tapos ng pag-aaral. Mas mabuti na yung gano'n kesa tuluyan kaming magkahiwalay. Pero Tony, hindi lang ako ang natutong maglihim. Kahit ang Kuya Prince ko
ay may sikreto din. Minsan ay nahuli ko kasi siya na may kausap sa cellphone nung wala si mama sa bahay. Sa kanya inamin sa akin na meron siyang nobyo. Masaya ako para sa kanya, pero may pangamba rin dahil alam ko na mas magiging malupit si mama sa kanya kapag nalaman niyang may karelasyon itong kapwa lalaki. Walang hiya ka! Baboy mo! Ma, tama na! Aray ko! Yan ang nababagay sa'yo! Ma! Ayop ka! Imuran! Anong ingay yun? Ano kayang nangyayari? Pwisit ka! Nakakaya ka! Si Kuya yun ah! Diyos ko! Anong nangyayari dito? Kuya, Diyos ko po! Tumutugo na yung labi mo! Isa ka pa, ha? Alam kong alam mo na rin na may karelasyong lalaki ang kuya mo, di ba? Ha? Huwag ka nang magmaang-maangan pa dyan. Sigurado kong may alam ka eh. Dahil sino pa nga bang magkakampihan kundi kayong dalawa lang na parehong mga malalandi, mga kate? O ikaw, Prince, alam kong lalambot-lambot ka dyan. Hinayaan kitang gawin ang mga kaartehan mo. Pero hindi ko sinabing pwede kang makipagrelasyon sa kapwa mo lalaki, Diyos ko! Gusto mo siguro mapunta sa impyerno? Nakakaya ka, makasalanan, baboy! Ma, tama na! Sana hindi mo naman sinaktan si Kuya ng ganito. Hindi ka pa marunong maawa sa amin ng mga anak mo? Princess, huwag ka na sumagot. Baka mamaya ikaw naman yung saktan ni Mama. Aba, nagsalita ang magaling. Baka akala mong hindi ko alam na hindi ka pa rin nakikipaghiwalay sa boyfriend mo. Gusto mo sampalin din kita hanggang sa magtugoy ang mukha mo, ha? Akala mo ligtas ka dito? Eh pareho lang kayong magkapatid eh. Ma naman, huwag na si Princess, ako na lang ang saktan mo. Huwag kang umasta na para kang tunay na lalaki kung magtanggol. Sarili mo nga lang, hindi mo na maipagtanggol sa akin eh. Hindi lang kita pinapatulan, Ma. Dahil may respeto pa rin ako sa inyo. Ah, talaga. Pero gusto mo akong saktan, ganun ba? O sige, saktan mo ako. Gumanti ka sa akin, sige na. O, sampalin mo rin ako. O baka gusto mong sabakin ako, ha? Bakit? Marunong ka ba nun? Marunong ka ba manapak? Eh bakla ka nga, di ba? Maitigil na natin to. Huwag na nating palalain ang sitwasyon. Dahil kahit papano kinikilala pa rin kita bilang magulang ko. Aba, salamat ha. Utang na loob ko pa pala na kinikilala mo pa ako bilang magulang. Pues para sabihin ko sa'yo, hindi na kita kinikilalang anak. Alam mo, tanggap ko na nga na hindi ka tunay na lalaki. Pero hindi ko kayang tanggapin yung makikipagrelasyon ka pa sa kapwa mo lalaki. Nakakadiri ka. Kinahihiya kita bilang anak. Mas makakabuti pa na lumayas ka na sa pamamahay ko. Dahil ayokong magkaroon ng anak na makasalanan na katulad mo. Ituturing na kitang patay kung kinakailangan. Ano naman? Bakit palalayasin mo si Kuya? Hindi pwede, ayoko! At sino ka para pigilan ako? Oo, sige. Lalayas ako. Kuya! Ngayon din, aalis ako sa pamamahay mo. Sige, lumayas ka na. Bukas ang pinto sa pag-alis mo. At kung gusto mo, ihahatid pa kita palabas ng bahay. Wala akong anak na bakla. Oo na. Bakla na kung bakla. Kesa naman sa'yo, napakawalang kwenta mong ina. Wala kang puso. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Wala akong pakialam. Ang gusto ko ngayon, mawala ka na. Layas na! Layas! Kuya, wag! Kuya, wag mo akong iiwan! Walis ka na, hayop ka! Kuya! Kuya, wag ka umalis. Wag mo akong iiwan dito. Pero awa mo na. Isama mo na lang. Wag mo akong iiwan. Sasama ako sa'yo. Pasensya na. Hindi kita pwedeng isama. Bakit? Hindi mo ba ako mahal, Kuya? Pababayaan mo na lang ako dito basta. Hindi kita kayang buhayin at pag-aralin. Isa pa, hindi ko alam kung saan ako pupunta ngayon eh. Masisira lang ang buhay mo dahil sa akin. Okay lang, Kuya. Kahit hindi na ako mag-aral. Basta kasama lang kita. Kahit sa kalsada tayo tumira, walang problema sa akin yun. Huwag mo lang ako iiwan dito kay Mama. Sige na, Kuya. Isama mo na ako sa pag-alis mo. Princess,
Hindi talaga pwede sa ngayon. Kuya naman, nagmamakaawa na ako sa'yo. Huwag mo ako iwan. Hindi ko kaya mag-isa dito kay mama, kuya. Natatakot ako. Mawawa ka na. Princess, ganito na lang. Makinig ka sa akin. Babalikan na lang kita kapag kaya na kitang buhayin. Okay? Hindi. Ayoko. Teka lang, bigyan mo lang ako ng ilang buwan para makabuelo. Pagkatapos nun, kukunin na kita dito. Ilang buwan? Pero ang tagal pa nun. Konting tiis lang muna. Pangako, babalikan naman kita eh. Kuya. Princess, ayoko madamay ka sa gulo ng buhay ko. Magtiis ka lang muna, ha? Alang-alang na rin sa kapakanan mo. Konting panahon na lang. Konti lang, tapos babalikan kita. Pangako ko yan sa'yo. Ano, hindi ka pa ba aalis? Tagal nyo naman magpaalam sa isa't isa. Drama nyo masyado. Buwisit kayo. Ito na nga, alis na. Kuya. Buti nga. Babalikan kita, ha? Pangako yan. Hindi, pakiusip kuya. Bilisan mong bumalik. Kuya. Kuya. Oo, sige, aalis na ako. Kuya. Tony, iyak ako ng iyak nun habang pinagmamasdan ko ang pag-alis ni Kuya. Hindi ko maipaliwanag ang takot ko noon dahil ako na lang ang naiwan sa bahay kasama ang abusado kong ina. Umalis na ang nag-iisang kakampi at tagapagtanggol ko. Sa akin tuloy na baling ang galit ni Mama. Halos araw-araw niya akong binubungangaan at konting pagkakamali ko lang, sampal o sabunot agad ang inaabot ko. Pakiramdam ko nga hindi na ako tao kung ituring ni Mama. Hindi ko naman magawang magsumbong sa kung sino man dahil wala akong lakas ng loob. Pinalaki kaming magkapatid ni Mama na takot sa kanya. Hanggang sa isang paraan ang naisip ko para tuluyang makalaya sa hirap at pasakit na dulot ni Mama. Ano? Sigurado ka na ba sa gusto mo mangyari na magsama tayong dalawa? Oo. Gusto ko nang makaalis sa impernong bahay na yun at makasama ka. Ako rin naman gusto ko makasama ka pero hindi kita kayang bigyan ng magandang buhay sa ngayon eh. Lalo na pagko-construction lang yung hanap buhay ko. Minsan may trabaho, minsan wala. Eh baka hindi kita mapakain ng 3 beses sa isang araw eh. Okay lang yun. At wala akong pakialam kung anong klaseng buhay man ang kaya mong ibigay sa akin. Sanay ako sa hirap, Greg. Isa pa, pwede rin naman kitang tulungan na maghanap buhay. Pero paano yung pag-aaral mo? E di pagsasabayin ko yung pag-aaral at pagtatrabaho. Kung kinaya nga ng iba, kaya ko rin yun. Eh paano yung pangmatrikula mo? Gagawan ko na lang ng paraan maging scholar. O kaya, lilipat ako sa mas murang eskwelahan. Sige, ikaw bahala ha. Eh paano kapag hindi pumayag yung mama mo na magsama tayo? Hindi talaga siya papayag. Pero wala na siyang magagawa. Buo na ang desisyon ko. Gawin na niya lahat ng gusto niyang gawin sa akin. Sabunutan niya ako, sampalin, sipain. Wala akong pake. Basta sasama na ako sa'yo. Sigurado ka ha? Oo, Greg. Siguradong sigurado ako. Ilang linggo ko na tong pinag-isipan. Wala nang sino man ang makakapigil sa akin. O sige, ikaw bahala. O ano? Tara na. Samahan mo na akong umuwi sa bahay para sabihin kay Mama ang plano natin. Bakit napabuntong hininga ka? Eh natatakot lang ako na baka kung anong gawin niya sa'yo ulit eh. Baka higit sa sampal at sa bunot. Baka mamaya mismong buhay mo pa yung malagay sa peligro. Eh kilala ko na yung nanay mo eh. Kung ano-ano ginagawa pag nagagalit. Kaya hindi malabong magdilim ang paningin niya kapag sinabi mo nga alis ka na sa bahay niyo. Huwag kang matakot. Tsaka hindi na ako papayag na masaktan niya ulit. Lalo na ngayon, aalis na rin ako sa poder niya. Malakas na loob ko dahil hindi ko na kailangang magtiis pa. Tsaka isa pa, kasama naman kita eh. Alam kong hindi mo ako pababayaan.
Kaya mabuti pa, tara na. Hindi na ako makapaghintay na umalis sa bahay. Ma, nandito na ako. Bakit ngayon ka lang? Tagal mo naman makauwing babae ka. Saan ka ba nagpupunta, ha? Ma, Magandang gabi po. Teka, anong ginagawa mo ditong lalaki ka? Princess, bakit kasama mo siya? Hindi pa pinaghiwalay ko na kayong dalawa? Ma, hindi kami naghiwalay. At hindi mo kami mapaghihiwalay. Aba, ang lakas ng loob mong magsalita ngayon, ha? Bakit? Ano bang pinakain sa'yo ng lalaking to at bigla kang nagkaganyan? At ikaw lalaki, hoy, gusto mo ba makitang saktan ko ulit tong babaeng to sa harap mo? O baka ikaw ang naghahanap ng sakit ng katawan? Mamili ka! Mawalang galang na ho Oh, Pero wala akong dapat magkasakitan. Nandito ako para maayos na ipaalam po sa inyo na magsasama na po kaming dalawa ni Princess. anong pinagsasabi mong magsama? Ang lakas ng loob mo, ha? Hoy, Princess, anong kabulastugan ang pinagsasabi ng mokong na to? Totoo yun, Ma. Kaya kami nandito para sabihin na sasama na ako sa kanya. Aalis na po ako sa bahay na to. Ano ulit ang sinabi mo? Sasama ka sa kanya? Oo, Ma. Ah, ganun, ha? Punyebas ng lalaki ka! Walang yakap! Visit ka! Tama na! Ayaw man pinakain mo kay Princess para maisip na sumama sa isang hamak na katulad mo! Huwag mo siyang saktan! Manahimik ka! Isa ka pang babae ka eh! Sa dinami-dami ng kahibangan mo sa buhay, ito pa talagang napili mong gawin? Ang sumama sa lalaking walang pinag-aralan, walang pera at walang kwenta! Huwag niyo po saktan si Princess. Ako na lang po ang saktan niyo. Talagang sasaktan kitang hinayupak ka! Visit ka! Sinira mo ang buhay ng anak ko! Kahit ilang beses niyo po ako saktan, hindi na nagbabago ang isip ni Princess na iwan kayo. Dahil sa ginagawa niyo, mas pinapakita niyo na sa kanya na karapat-dapat lang kayong iwang mag-isa ng anak niyo. At sino ka para pagsabihan ako ng ganyan, ha? Ha? Bastos kang bata ka, hindi ka naman nakakaigit sa akin! Pwede ba, Ma? Tumigil ka na! Tama si Greg! Dahil sa ginagawa mo, mas lalo mo pang pinapakita sa akin na tamang desisyon kong umalis sa pamamahay na to! Pagod na ako sa'yo, Ma! Pagod na ako magtiis na araw-araw na kasama ka! Wala kang puso! Abusado ka! Puro pananakit na lang ang ginagawa mo sa amin ni Kuya! Bugbog na yung katawan at isipan namin mula pagkabata! Eh di sige, umalis ka na! Tingin mo ba, kayang ibigay ng lalaking yan ang buhay na tinatamasa mo ngayon? Kaya ka ba niya pag-aralin? Eh mukhang sarili nga lang niya, hindi niya mapakain ng 3 beses sa isang araw! Oo na, tama ka! Maaaring sa ngayon hindi niya ako kayang bigyan ng magandang buhay. Pero meron siyang kayang ibigay na kahit anong gawin mo, hindi mo kaya. Ano naman yon, Aber? Pagmamahal! Yung pagmamahal na yan ang kailanman hindi mo magawang ibigay sa amin ni Kuya. Kaya nga umalis na si Kuya eh. Napagod na rin sa kakahintay na maging matinong nanay ka. Kahit matinong tao na lang. Pero huli na ang lahat dahil pwede ko naman palang makuha yung hinahanap namin ni Kuya sa ibang tao. Bakit? Sa tingin mo ba? Kaya kang buhayin ng pagmamahal na yan? Mabubusog ka ba niyan? Mapag-aaral ka ba ng pagmamahal na nabibigay sa'yo ng lalaking yan? Mga ilusyonado! Mga baliw! Huwag mong mamaliitin ang pagmamahal ni Greg sa akin. Wala yung katumbas, Ma! Wala! O sige! Patunayan mo sa akin. Masasabi mo lang yan ngayon kasi nagtatapang-tapangan ka pa. Pero pag naghirap ka na, saka mo lang kakainin lahat ng pinagsasasabi mo. At pag dumating ang araw na yon, tandaan mo, wala ka nang aasahan sa akin kahit 5 duling. Huwag kang mag-alala, Ma. Kaya kong magsumikap sa buhay nang wala ka. At kung magutom man kami, hindi ikaw yung una kong lalapitan. Ay, mali! Wala ka nga pala sa listahan ng mga taong alam kong may puso at malasakit sa iba. Tony, tuluyan na akong malis sa bahay para sumama kay Greg. Totoo naman ang sinabi ni Mama na makakaranas ako ng hirap sa piling ni Greg.
isang kahig, isang tuka, ika nga. Pero mas gusto ko na ang ganung buhay kung saan gutom lang ang pinoproblema ko. Hindi katulad sa poder ni Mama na sakit ng katawan at sama ng loob ang inaabot ko araw-araw. Tony, hindi na ako nakapag-aral pa. Mas pinili ko na lang ang magtrabaho sa pabrika para makatulong sa gastusin namin ni Greg sa araw-araw. Awa ng Diyos, unti-unti ring guminhawa ang aming kalagayan. Nagagawa na namin kumain ng 3 beses sa isang araw at may konting pang-ipon. Makalipas ang higit 2 taon, ay biniyayaan kami ng anak ni Greg. Doon ay nagdesisyon akong dalawin ng mama ko para iabot sa kanya ang imbitasyon sa binyag ng kanyang apo. Naisip ko na baka sa muli naming pagkikita ay wala na ang galit. Kahit naman naging masama siya sa akin, hinahangad ko pa rin na magkaayos kami. Pero Tony, nung magkita kaming muli ni Mama, puro mura ang isinalubong niya sa akin at maging sa apo niya na walang kamuwang-muwang. Wala raw siyang pakialam sa apo niya at matagal na raw niya akong itinuring na patay. Mula noon, nagdesisyon na akong putulin na ang lahat ng namamagitan sa amin ni Mama. Para na rin sa ikatatahimik ng buhay ko. Tony, lumipas sa mga taon, hindi na namin muling nakita pa o nakausap ang mama ko. Nung una, ilang beses pa kaming nagtangka ni Kuya Prince na kausapin si Mama. Pero siya na mismo ang pumutol ng komunikasyon namin. Binlock na niya ang mga numero namin ni Kuya Prince. Kaya hinayaan na lang namin si Mama. Nasanay na lang kami na kami-kami na lang ang nagkakasama tuwing Pasko, Bagong Taon, birthday at iba pang okasyon. Hanggang isang araw, ibinalita sa akin ng pinsan ko na inatake raw sa puso si Mama at hindi na raw maigalaw ang kalahati ng katawan. Ayaw daw ipaalam sa amin ni Mama ang nangyari sa kanya, pero gusto ng tiyahin namin na dalawin namin si Mama. Kasi kahit ano pa raw ang nangyari sa amin, nanay pa rin namin siya. Responsibilidad daw namin si Mama, lalo na ngayon na may sakit siya. Ano, nakapagdesisyon ka na ba? Hindi pa rin eh. Eh kung puntahan na lang kaya natin. Naguguluhan kasi ako. Bakit naman, kuya? Ewan ko. Pakiramdam ko kasi parang ang bigat pa rin ng mga paa ko na pumunta. Parang bumabalik lahat ng mga alaala na gusto ko nang kalimutan. Ako rin naman, kuya eh. Kaya lang, kahit na anong gawin natin, magulang pa rin naman natin si Mama. Tama ka naman. Kaya makakabuti na rin siguro na dalawin natin siya. Kahit na ngayong araw lang. Kalimutan muna natin yung mga hindi magagandang ginawa niya sa atin sa nakaraan. Eh, sana lang talaga madaling kalimutan lang ang lahat. Kaya lang kasi, kagaya ng sugat, nag-iwan ng marka lahat ng mga pinagdaanan natin noon. Kapag nagkikwentuhan nga kami minsan ng partner ko, naluluha pa rin ako eh. Tama ka naman. Pero basta, punta na lang tayo. Sundin na lang din natin yung pakiusap ng mga kapatid ni Mama. Baka mamaya sabihin pa nila, napakasama nating anak. Oo na, sige na, bahala na. O paano? Sa bahay na lang tayo magkita? Hindi, sa kanto na lang muna. Tapos sabay na tayo pumunta sa bahay. Okay, sige. Wala nang atrasan to ah. Oo.
O sige na, gagayak na rin ako. Mamaya na lang kuya. Okay, sige, bye. Bye. O ano, nakapag-desisyon na ba kayo magkapatid? Oo, dadalawin na namin si mama. Mabuti naman. Para naman maisip ng mama mo na sa kabila ng mga ginawa niya sa inyo noon, hindi niyo pa rin siya tuloy ang kinalimutan. Malay mo, makatulong kayo sa mabilis na pagaling niya. Sa bagay. Oh, bakit hindi may pinta ang mukha mo? Wala lang mahal. Hindi ko lang alam kung anong magiging reaksyon ko kapag nakita ko siya. Alam mo naman na ilang taon din kaming hindi nagkita at nawala ng koneksyon. Parang kinakabahan ako na natatakot. Alam mo yun? Basta, ewan. Gusto mo, samahan kita? Wag na mahal. Andun naman si kuya eh. Tsaka, ikaw na lang ang mag-alaga sa mga anak natin. Kaysa iwan at ipaalaga natin sa kapitbahay. Okay, sige. Ikaw ang bahala. Basta kapag kailangan mo ako, magsabi ka lang, ha? Siyempre naman. Sige na, gagayak na ako. Sige. Wala pa rin talagang pinagbagong bahay. Kung ano yung ayos natin noon, ganun pa rin hanggang ngayon. Pakiramdam ko tuloy, bumalik tayo sa nakaraan. Wala lang, naaalala ko lang lahat ng mga pinagdaanan natin sa bahay na to. Oo nga. Lalo na yung kwarto kung saan tayo natutulog at nagtatago kay mama para di mautusan. At itong sala dito tayo madalas pagalitan at saktan. Parang boxing ring din to sala, no? Lahat ng jumbagan dito naganap. Alam mo kuya, naalala mo yung pinagsalitan tayo ni mama? Dito ka sa sala, tapos lilipat sa akin sa kusina para ako naman yung pagalitan. Tapos, babalik din pala sa akin bilang finisher. Dito rin tayo huling nagkita noon. Yung nahuli ako may jowa. Oo, tapos di mo na ako binalikan. Kaga, di mo lang ako naantay at ka kasi. Masisisi mo ba ako, ha? Well, may punto ka naman. Mas marami talagang hindi magagandang alaala sa bahay na to. Tama ka. Princess! Prince! Uy! Mabuti na lang talaga at nakarating kayo. Tara, nandun si tita sa kwarto. Samahan ko na kayo. Salamat, Insan. Alam ba niya na pupunta kami? Hindi eh. Ang sabi ni mama ko, wag ko na lang daw sabihin. Para surprise daw. Ganun ba? Tara na, kuya. Sandali lang. Oh, bakit, Insan? Hindi kasi ako sigurado kung tama bang bigla na lang tayo magpakita. Kuya, tara na. Nandito na tayo eh. Huwag ka na umatras. Kasama mo naman ako eh. Halika na. Teka lang. Dahan-dahan lang lakad natin. Pwede bang mag-warm up muna? Sus, anong warm up? Ikaw talaga. Okay, sige. Sige, tara. Tita? Tita, may mga bisita ka ha? Ma, Arles! Layas! Lumayas kayo sa harap ko! Hayop kayo! Ales! Ma, minahon ka. Ales! Ma, kami to. Teka, Insan, ano nangyayari sa kanya? Ay, hindi ko rin alam eh. Ma, si Princess to. Ayoko sa inyo! Hayop! Ales! Mga insan, pasensya na ha. Siguro, mas makakabuti kung umalis na lang muna kayo. Ha? Hindi nga ata magandang ideyang makita niya kayo eh. Tara na muna sa labas. Tara. Sige. Ales!
Princess, halika na. Princess, labas muna kayo. Sige, Insan. Ikaw na munang bahala sa kanya. Oo, Insan. Siguro baka nabigla lang siya. Balik na lang kayo kapag mabuti na yung pakiramdam niya. Pasensya na ha. Sabi ko na nga ba dapat hindi natin siya binigla. Yung mama ko kasi may pa-surprise pag nalalaman. Hindi, okay lang. Sige, Insan. Kuya, tara na. Sige, tara. Tony, sa totoo lang, wala akong naramdaman nung makita ko si Mama sa ganong sitwasyon. Hindi namin itatanggi ni Kuya na dala-dala pa rin namin ang sama ng loob kay Mama dahil sa mga nagawa niya sa amin. Papasok pa nga lang ng bahay, nanginginig na ako. Parang ang bigat-bigat sa pakiramdam na makita ulit si Mama. Ganun pa man, matapos nun, dumiretso kami sa simbahan ni Kuya para ipanalangin sa Diyos ang kagalingan ni Mama. Bukod kasi sa pag-aabot ng tulong pinansyal, yun na siguro ang higit na mas magagawa namin para sa kanya. Pero makalipas ang ilang linggo, nagising na lang ako sa isang tawag mula sa pinsan ko. Inatake raw ulit sa puso si Mama. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya nakaligtas. Huwag sana kayong magalit sa sasabihin ko, Tony. Nalungkot kami ni Kuya sa balita, hindi dahil wala na ang aming ina, kundi dahil nawala siya nang hindi man lang kami nakapag-usap. Marami pa sana kaming gustong sabihin ni Kuya. At marami din kaming gustong marinig mula sa nanay namin na pinalaki kami sa pang-aabuso imbis na sa pagmamahal. Mahal, gusto mo ba ng kape? Patitimpla kita. Hindi na, mahal. Okay lang ako, salamat. Sige, ikaw ang bahala. Mahal, bibili na lang muna ako ng mga pagkain para sa burol na Mama, ha? Sige, mahal. Pero kaya mo bang mag-isa? Oo naman, ako pa ba? Naku, masyadong marami yun. Mahirap mamili ng mag-isa. Mabuti pa, pasasamahan na lang muna kita sa pinsan ko. Sige mahal, para mapabilis na rin yung pamimili at makabalik dito agad, ha? Sige. Teka lang ha, tatawagin ko lang yung pinsan ko. Insan! Insan! Oh, bakit, Insan? Insan, pwede bang pakisamahan si Greg na mamili ng mga pagkain para sa burol? Ay, oo naman, walang problema. Isasabay ko na rin yung pagbili ng puting damit na gagamitin natin sa libing. Mabuti pa nga. O sige ha, magbibihis lang ako sandali ha. Sige, Insan. Salamat Oh, mahal, okay na. Sasamahan ka raw ng pinsan ko na mamili. Bibili rin kasi siya ng mga puting damit para sa libing. Sakto pala. Mahal nga pala. Papakainin ko muna yung mga bata bago ako umalis, ha? Oo, sige lang. Ay, tanghali na pala, nawala na rin sa isip ko na pakainin sila. Okay lang. Ako na muna ang bahala. Paano? Maiwan na muna kita, ha? Okay, sige, mahal. Princess, Bakit, kuya? kanina ka pa nakatitig sa kabaong ni Mama. Anong iniisip mo? Wala lang. Tinitingnan ko lang yung damit niya. Yung pagkaka-makeup sa kanya, kung maganda ba. Yung ba talaga iniisip mo? Palagay mo ba meron pang iba? Oo naman. Kilala kita eh. Kuya, Ano yun? kuya, gusto kong umiyak kasi nawalan tayo ng nanay. Di umiyak ka. Pero hindi ko magawa eh. Alam mo, pakiramdam ko, sinasabi ng isip ko na umiyak ako. Pero ni katiting na luha, walang pumapatak sa mga mata ko. Ba't kaya ganun? Malamang iba yung laman ng puso mo. Magkaiba ang utak sa damdamin. May punto ka naman doon. Baka ganun na nga. Ano ba ang laman ng puso mo?
Ano bang nilalaman ng puso ko? Ano yung totoo mong nararamdaman? Hindi ko sigurado eh. Parang wala. Pwede ba yun? Ewan ko ba? Galit, sama ng loob. Okay lang ba yun? Normal ba yun? Alam mo, normal naman siguro. Well, naiintindihan naman kasi kita. Parehas tayo ng pinagdaanan, di ba? Pero, galit ka saan? Galit ang puso ko sa kanya. Lahat ng mga hindi magagandang ginawa niya sa atin, nagmarka. Dito sa puso ko. Lahat ng palo, hampas, sabunot. Katulad mo, ganyan din ang nararamdaman ko. Kaya hindi kita masisi. Tao lang naman din tayo. Di tayo perpekto. At hindi rin basta nakakapagpatawad, lalo na kung yung taong nanakit sa atin ni minsan hindi sumagi sa isip niya na humingi ng tawad sa mga kasalanan niya. Siguro nga kuya. Kaya sobrang bigat ng dibdib ko dahil hinahanap ko yung paghingi ng tawad mula sa kanya. At hanggang ngayon, hindi ko alam kung paano ko ibibigay ang kapatawaran. Panigurado naman, lahat ng tao sasabihin, magpatawad ka. Oo, alam naman natin yun. Pero paano, no? Ang dali lang sabihin eh. Pero mahirap gawin. Hayaan na lang muna natin siguro na maghilom ng tuluyan ang mga sugat sa puso natin. Alangan naman pilitin natin yung mga sarili natin para lang masabi na ginawa natin kung ano yung tama. Alam mo, naniniwala naman ako na nagagaan din ang lahat, lalo na pag lumipas pa ang panahon. Sana nga kuya. Nalulungkot lang talaga ako na namatay si mama na hindi man lang tayo nagkaayos. Yung walang usap-usap. Huling kita natin sa kanya, halos ikamatay niya, mataboy lang tayo eh. Ako rin naman, nalulungkot ako dahil hanggang sa huli, namatay siya na pare-pareho tayong may galit. Hindi na tayo nabigyan pa ng pagkakataon na magkaharap-harap. Kaya nga. Pero alam mo kuya, meron pang mas malungkot dun. Ano naman? Hanggang sa mamatay siya, hindi natin naramdaman yung pagmamahal mula sa kanya. Ay, umasa ka pa ba, girl? Bakit ikaw hindi? Slight lang. Oh, sus. Slight nga lang di ba? Hindi ko naman dininay. Pero alam mo, aminin ko sa'yo, hindi ko na rin alam sa sarili ko kung may natitira pa ba akong pagmamahal para kay mama. Para bang bigla na lang siyang nawala ng halaga sa akin matapos yung mga ginawa niyang pananakit sa atin. Parang kumbaga parang nag-expire yung pagmamahal ko sa kanya bilang anak. Kumbaga sa jowa, pag palagi kang sinasaktan, mauubusan ka rin ng pagmamahal para sa taong yun. Tiis-tiis ka pa. Nung una hanggang sa walay na. Hindi naman kita masisisi kung ganun kuya. Kasi ako rin naman naging bato na ang puso ko sa kanya. Kasi ang miserable talaga natin nun, no? Kaya nagpapasalamat na lang din talaga ako sa Diyos. Kasi may mga taong dumating sa buhay natin na nagparana sa atin ng totoong pagmamahal. Pagmamahal na hindi natin hinihingi at kusang binibigay. Hindi katulad ni mama. Kahit anong gawin natin, hindi pa rin tayo makuhang mahalin. Bata pa lang tayo, sinusumpa na niyang pinanganak tayo. Ay oo. Alam mo, tanda ko yung paborito niyang linya eh. Sana hindi na lang kayo pinanganak. O diba? Tanda ko rin yan. Gusto ko nga sabihin sa kanya nun, hello ma, ikaw naman kusang umire sa amin, di ba? May choice ba kami? May choice? Pero princess, Ano yun kuya? nagpapasalamat talaga ako sa Diyos. Kasi hindi ako nag-iisa. Buti na lang kasama kita nun. Pangit man pakinggan pero ang sarap pala ng may karamay.
Yung bugbog sarado man ako, at least, diba, dalawa tayo. Sira. Pero seryoso, nagpapasalamat ako at yung pagmamahal natin bilang magkapatid, hindi nawala. At hinding-hinding mawawala yun, kuya. Alam mo, sobrang nagpapasalamat din ako sa'yo na sa kabila ng mga nangyari sa buhay natin, heto pa rin tayo. Matatag at nagtutulungan. Basta kagaya ng dati, ano man ang mangyari, palaging nandito si kuya para sa'yo. Ako rin, kuya. Lagi lang ako nandito para sa'yo. Hindi man natin naramdaman yung pagmamahal mula sa isang ina. Sobra-sobra ko namang naramdaman yung pagmamahal mula sa isang kapatid. Problema o pananakit ang dumating sa atin. Nagagawa pa rin nating bumangon. Kasi alam nating merong isang tao na handang sumaklolo sa atin. Tama. Tsaka, sino pa bang magtutulungan, di ba? Kundi tayo lang naman na magkapatid. Oo naman, basta walang iwanan. Sigurado akong makakaya natin ang lahat ng mga problemang darating sa buhay natin. Tony, sa paglibing kay Mama, ipinabaon na rin namin sa kanya ni Kuya ang lahat ng mga hindi magagandang alaala. Minabuti rin naming magkapatid na ibenta na ang luma naming bahay. Para sa ganon, tuluyan na naming makalimutan ang mapait na nakaraan. Kasabay ng paglimot ay ang pagbibigay namin ng kapatawaran kay Mama sa mga nagawa niyang kasalanan. Kami man ni Kuya ay taimtim na humingi ng tawad sa kanya sa mga naging pagkukulang namin bilang anak. Kasi wala na rin namang silbi ang magkimkim pa ng sama ng loob. Wala na si Mama. Kahit kailan ay hindi na namin maririnig ang mga katagang patawad mula sa kanya. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa Puso, Princess. Mga kwentong sumasa inyo. Mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.